So, ayun, hello. So, we will discuss the estimated sum of numbers. Pero before natin siya i-discuss, so let's increase our background relating the concept of rounding down saka rounding up. So, when we say rounding down, so ito yung mga numbers na nagpe-pertain sa 0, 1, 2, 3, and saka 4. Then, when we say naman na rounding up, so, ito naman yung numbers na 5, 6, 7, 8, 9. So, ayan, focus tayo dito since magagamit natin ito for our later discussion. So, ano nga ba yung estimated sum of numbers? So, ito yung generalized way para malaman natin yung combination ng kung ilan mang digits yung ina-add natin or yung sum ng numbers nga mismo. So, let's say for example is gagawin natin siyang magbigay na tayo ng example. So, let's say 13 plus 15. So, para makuha natin yung estimated sum nitong dalawang digits na to, so, titingnan natin siya separately. So, first tingnan natin yung 13. So, ano nga ba yung second number ng 13? So, makikita natin, 3 siya. So, itong 3 na to, tingnan natin kung nasan siya sa round down, saka kung nasan siya sa round down, saka sa round up. So, nasan nga ba siya? So, as we can see, yung yung number 3 is nasa round down. So, kapag round down, gagawin nating 0 yung number. Then, kapag round up naman is mag-a-add tayo ng 1 sa left. So, since 3 siya, so yung 13 is, since gagawin nating 0 yung kapag round down, 13 will be 10. Then, kapag naman sa 15, so, titingnan ulit natin yung second digit. So, 5. So, 5 is nasa round up. So, ang gagawin natin is, gagawin natin 0 yung 5. So, nakalimutan ka palang sabihin. So, gagawin din natin 0 yung number. Pero, ang mag-iiba dito sa round up, kumpara sa round down is, di ba sa round down, gagawin lang natin 0 yung digit, wala tayong babaguhin. Ngayon, sa round up, gagawin natin 0 yung number na tinignan natin, then magdadagdag tayo ng plus 1 sa left. So, ano nga ba yung nasa left or ano yung nasa kaliwa ng number na yon? So, ang nasa kaliwa ng 5 is 1. So, 1 plus 1 magiging 2. So, or ulitin natin, ang pangit ng 2 natin. Ang pangit talaga ng 2 natin. Ayan, okay na yan, tabingi. So, yung 15 is magiging 20. Since, ang ginawa nga natin is ni-round up natin siya. Yung 5 ginawa natin 0, then nagdagdag tayo ng 1 dun sa nasa kaliwa niya. So, nakuha na natin yung values ng 13 saka 15. Ang magiging kakalabasan nitong 13 saka 15 ay 10 plus 20. So, 10 plus 20, saan nga ba galing itong dalawang to? So, 10 is yung kinuha nating value galing sa 13. Then, ito namang 20 is itong kinuha nating value galing sa 15. So, as is na to, ito, simple na lang yan, 10 plus 20. So, alam na natin yan. Kung magbibilang tayo sa kamay, 10 plus 20 is equals to 30. So, ayun na yung sagot sa 13 plus 15 in terms of estimated sum of numbers. Okay, proceed naman tayo sa mas malalaking given. So, dito 2 digits tayo or nearest tens. Next naman is nearest hundreds. So, let's say, gamitin na lang din natin yung example natin. 135 plus 178 minus 150. Yan. So, katulad kanina, titingnan ulit natin yung mga given natin separately or magkakahiwalay. So, tingnan muna natin yung 135. So, same process lang din. Tingnan natin yung nasa pinaka kanan niya. 5. Ngayon, asa ng 5? 5 ay nasa round up. Ito siya. So, ang gagawin natin sa 5 is gagawin natin siyang 0. Tapos, sabi, kapag round up, magdadagdag ka ng 1 sa kaliwa niya. So, itong 3, gagawin natin siyang 4. Tapos, 1. Idadagdag lang ulit natin itong nasa pinakakaliwa. Tapos, hindi pa tayo tapos dito kasi dapat
nearest hundreds. Nakikita natin isa pa lang yung 0. Ang nearest hundreds is dalawa ang 0. So, uulitin natin yung proseso na ginawa natin dito sa pagra-round up. Ngayon, dito naman tayo sa 4. Ngayon, ang 4 is round up ba or round down? So, makikita natin yung 4 is round down. Kaya ang gagawin natin ay gagawin nating 0 yung 4. Tapos, dahil sabi sa round down, gagawin lang siyang 0. So, yung 1, ilalagay lang natin dito. So, ayan na yung first digit. Since naka 100 form na siya. Then, pumunta naman tayo sa pangalawa. Yung 178. So, unang digit natin is 8. So, alam naman natin na yung 8 is nasa round down. Ay, nasa round up pala. Mali ako. Okay, ayun. Dahil nasa round up yung 8, ang gagawin natin ay gagawin natin siyang 0. Then, yung 7, gagawin natin 7 plus 1. So, magiging 8 siya. Tapos, dalhin na ulit natin yung 1 dito. Tapos, dahil nga alam natin na hindi pa siya nasa hundreds form, uulitin natin yung proseso katulad ng ginawa natin sa first digit. So, 8. Ganun lang ulit. 8. Nasa round up siya. So, ang gagawin natin ay gagawin natin siyang 0. Tapos, sa 1, mag-add tayo ng isa pang 1. Kaya, 1 plus 1 is equals to 2. Kaya, yung second digit natin is 200. Then, sa pangatlong digit naman tayo. So, 150. Ngayon, kapag ganito naman na 0 na yung given, pwede na natin siyang lagtawan. So, 0, ilagay na agad natin siya dito. Tapos, tingnan na natin yung susunod niya. So, 5. Ano nga ba yung 5? Round up o round down? So, makikita natin na yung 5 is round up. So, gagawin natin siyang 0. Then yung 1, dadagdag tayo ng 1 base sa rule ng round up. So, magdadagdag daw ng 1 sa left or sa kaliwa. So, yung 1 plus 1 is equals to 2. So, ayan na, yung tatlong digits natin. Ngayon, kung uulitin natin to, ang nakuha natin sa 135 ay 100 plus yung nakuha natin sa 178 is 200 minus, dahil minus to, tapos ang nakuha natin sa 150 is 200. Ayun, so nakuha na natin to. Ngayon, ang sagot dito, kung bibilangin natin, pwede na natin tanggalin to dahil 200 minus 200 naman yan. Ang sagot ay 100. Okay, doon naman tayo sa mas medyo mahirap na part. So, apat, nearest thousands tayo. Let's say 1325 plus 1878 plus 1556. Ayan, mga ganitong example tayo. So, ganoon lang ulit. Separate natin yung numbers. Tingnan natin sila isa-isa. 1325 muna tayo. So, ang 5 ay round up. Gaya ng nakikita natin dito. So, ayan, katabi na natin yung rule. Kita na natin yung gagawin kapag round up. So, gagawin natin siyang 0. Tapos yung 2, gagawin natin 2 plus 1, magiging 3 siya. Tapos, balik lang natin yung iba. Ayan, so 1330 na siya sa ngayon. Tapos, ngayon, dahil tapos na tayo dun sa unang digit, dito na tayo sa pangalawa. 3 is round down. So, gagawin lang natin siyang 0. Tapos, dadalhin lang natin yung natira. Ngayon, dito na tayo sa pangatlo. Balik natin yung dalawang 0 dito. Tapos, ang 3 is round down. So, dahil round down ng 3, gagawin lang natin siyang 0. Tapos, hindi tayo magdadagdag ng 1 dun sa 1 sa dulo. So, ang sagot natin para sa first digit is 1,000 lang. Then, second digit naman tayo. So, 1878. Unang digit, 8. Alam natin ang 8 ay round up. So, ang gagawin natin ay gagawin natin siyang 0. Tapos, magdadagdag tayo ng 1 dun sa kasunod niya, which is 7. So, 7 plus 1, magiging 8 to. Tapos, dalhin ulit natin yung mga kasunod niya. Yan, meron na tayong 1880. Ngayon, tumingin naman tayo sa pangalawang digit galing sa kanan. Ngayon, ang 8, alam natin ang 8 ay round up.
Kaya gagawin natin itong 0, tapos magdadagdag tayo ng 1 dun sa nasa kaliwa nitong 8 na to, which is isa pang 8. So 8 plus 1 magiging 9 siya. Tapos dalhin lang ulit natin dito yung 1. So meron na tayong 1,900 ngayon. Ngayon, pwede na natin dalhin agad yung dalawang 0 dito. Titingnan natin yung pangatlong digit galing sa kaliwa. Ay, sa kanan pala. So 9. 9, alam natin na ang 9 ay ang huling digit ng round up. Ito siya. Kaya ang gagawin natin sa 9 ay gagawin natin itong 0. Usog pa natin konti. Tapos magdadagdag tayo ng 1 dun sa nasa kaliwa niya. At iyon ay ang 1. So 1 plus 1 magiging 2,000 siya. Then doon naman tayo sa pangatlo. So 1, 5, 5, 6. Okay, gaya ng dati, tingnan natin yung first digit. So 6. Mabilisan na tayo. So 6, alam natin na round up yan. So gagawin natin siyang 0. Mag-add tayo ng 1 dun sa nasa kaliwa niya, magiging 6. 1, 5, 60. So yan, kasunod naman tayo. Next digit naman tayo dito. So gagawin natin siyang 0, 0. Tapos 6, alam natin na ang 6 ay round up. Kaya magiging yung 5, dadagdagan natin ng 1. So magiging 6. Tapos balik natin yung 1 dito. Then para naman sa third digit galing sa kanan, so 1, 2, 3. Then alam natin yung 6 nga. So pangatlong beses na to, so, round up siya. So magdadagdag tayo ng 1 dun sa dun sa nasa kaliwa niya. At dahil dun 1 plus 1 magiging 2,000. Kaya all in all, itong isang mahaba na to magiging, ang nakuha natin sa 1325 ay 1,000 equals, ang nakuha natin sa 1878 ay 2,000. Ay, bakit equals? Plus pala yan. 2,000. Tapos ang nakuha natin sa 1556 ay 2,000 ulit. At ang equal niyan ay 5,000. So ayun lang.